Yo, what's up guys, Sandy TV nga pala, and yan for today's video is tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install ng Dragon Ball FighterZ Switch game sa inyong mga Android device. So tara, let's go! The doctor told me get my mind right. I'm headed down the road with no street lights, ripping on the thought of immortality. Yan, as you can see, gumagana ang Dragon Ball FighterZ sa ating Android device. So gumagamit ako dito ng wireless controller na pwede sa Switch, PSP, PS2 at kahit anong emulator na ginagamitan ng controller. So kung hindi ka na makapaghintay na ituro ko sa inyo kung paano mag-install nito, then tara na. So first step mga boss is kailangan meron kayong C-Archiver or Z-Archiver, kasi dito natin i-extract yung mga na-download yung files. So yung mga files nga pala is ilalapag ko na lang dyan sa comment section o dito sa description nitong video. Dyan mga boss is madadownload nyo yung game link, prod keys, drivers, update, and DLC. And syempre pati yung firmware. Ngayon kailangan nyo yung i-extract. So kailangan nyo panoorin tong video hanggang matapos, kasi sa video na to lalabas yung password. Then install nyo nga din pala yung mga emulator na compatible sa inyo. Ito kasing sa akin is ito optimize sa device ko. Pwedeng optimize rin sa inyo, pwedeng hindi. So kayo bahala. Ngayon pag open nyo ng emulator nyo, allow nyo lang yan. Then get started. Next, pwede nyo yung skip, then select prod keys. Then click nyo lang yung line sa taas. Yan, pindutin nyo lang yan, then click nyo lang yung device ninyo. Then click nyo tong download. Tapos DBFZ. Then prod keys. Then pili nyo tong prod keys. Yan. Next is itong firmware naman. So select firmware, back nyo lang yan, then pindutin nyo tong firmware. So mag-install na yan, hintayin nyo lang yan matapos. Then yan, pag natapos na mag-install, imported successfully na. Then dito add games lang, yan, click nyo yung add games, then pili nyo tong game file. Then use this folder, then allow, tapos deep scan, then okay, continue. So ganun lang mga boss, automatic na lalabas na yung Dragon Ball FighterZ. Then punta lang kayo sa settings, yan, settings, then GPU driver manager, then install. So dyan sa turnip nandyan na yung driver, so pili nyo lang yan nasa una, select, then naka-install na. Next is punta lang kayo sa settings ulit, advanced settings, then system, then itaas nyo lang tong limit speed %, then graphics, yan, huwag nyo na natin yan babaan kasi kaya naman. Then force maximum Adreno, then back, tapos performance overlay. Then dito kung gusto nyo makita yung frame per second, frame time, app memory usage, i-enable nyo lang yung mga yan. Then back na kayo, tapos long press nyo lang yan, then add-ons, then install updates and DLC. So pindutin natin tong DLC una, yan, pindutin nyo yung 3 dots sa taas, then select all, then select, then hintayin nyo lang yung matapos. Next is close nyo lang yan, tapos install ulit, updates pa rin. So sa updates naman tayo, so 3GB yung updates neto, then click nyo lang yan, hintayin nyo lang to matapos, then pwede na nyo nang malaro. Close lang din ulit, then back nyo na to, tapos start nyo na. Then yan, pwede nyo na malaro ang Dragon Ball FighterZ na Switch game sa inyong mga Android device. So yun lang mga boss, no.
Kaya kung nagustuhan mo tong video, then please leave a like and share, and mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Then click the notification bell para lagi kang updated sa ilalabas pa nating mga video. So sa mga bago dyan, meron nga po pala tayong page, Andy TV Games ng Gamers, and meron din tayong TikTok kung saan mabibili nyo yung mga item na legit and proven and tested sa ating mga game na nilalabas. Search nyo lang doon na Andy Double T, then makikita nyo na doon yung mga gameplay ng ating games na nilalabas ko ng libre sa ating page na Andy TV Games ng Gamers. So yun lang mga boss, no, mag-follow na rin kayo doon.今日この日この時より宇宙に新章が始まる。与えよ。やったぞ。甘いぞ。ターゲットを取りつか捉えられるか。終わりだな。終わりだな。どうするか。懺悔は効かぬ。この光さえ終わりだな。